Ang malakas na kalabog ng pagbagsak ng cake box sa sahig ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Kasabay nito ang pagbasag ng puso ni Malia sa 1,000 piraso. Nakatayo lang siya sa may pintuan ng opisina, nanginginig ang mga kamay, nanlalabo ang paningin dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Sa sahig, wasak na ang cake na may nakasulat na Happy Anniversary, mahal ko. Ang puting icing ay kumalat, humalo sa kulay pulang mga letra. Simbolo ng kanilang pag-ibig. Ngayon, wasak at madumi na. Pero hindi yun ang masakit. Ang masakit ay ang tanawing nasa harapan niya. Ang kanyang asawa, si Angelo, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. May kasama siyang ibang babae. Nakalapat ang mga kamay ni Angelo sa baywang ng babae, habang ang babae naman ay nakakapit sa batok nito. Bahagyang gusot ang kanilang mga damit at ang kanilang mga labi ay bahagya pang magkadikit. Tila na istorbo sa isang mainit na halikan. Tumigil ang mundo ni Malia. Hindi siya makahinga. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at masakit na pagtibok ng sarili niyang puso. 1 oras lang ang nakalipas, magkaharap pa sila sa hapagkainan. Nakapalibot ang mga kandila sa kanilang lamesa. Ang bango ng paborito niyang pagkain ay pumupuno sa hangin. Hinawakan ni Angelo ang kanyang kamay, tinitigan siya sa mata at sinabing, Happy 5th anniversary, mahal ko. Happy anniversary, sagot niya na may ngiting abot tainga. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na medyo umuumbok na. Mas masaya si baby sa loob, naririnig ka niya. Ngumiti si Angelo, isang ngangiting kayang tunawin ang puso niya. Mahal na mahal ko kayo. Ikaw at ang magiging anak natin ang buhay ko. Hinalikan siya nito, isang halik na puno ng pangako, puno ng kasinungalingan. Pagkatapos ng hapunan, habang naghahanda siya ng cake, biglang tumunog ang cellphone ni Angelo. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Naging seryoso. Tumayo ito at lumayo ng kaunti para sagutin ang tawag. Ano? Mahal? Tanong niya nang bumalik ito. Sorry, mahal, sabi ni Angelo habang nagmamadaling inaayos ang kanyang damit. May emergency lang sa opisina. Kailangan ako doon ngayon na. Emergency? Ganitong oras ng gabi. Anibersaryo natin, Angelo. Alam ko, mahal. Babawi ako, promise. Importante lang talaga to. Hinalikan siya nito sa noo. Isang mabilis at malamig na halik at naglakad na paalis. Hindi man lang nito hinalikan ang tiyan niya, gaya ng palagi nitong ginagawa bago umalis. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Malia. May mali. Pakiramdam niya, may mali. Sinubukan niyang iwaksi ito, pero hindi siya mapakali. Kinuha niya ang cake, isinilid sa kotse at nagmaneho. Susupraysahin na lang natin si Daddy Baby. Bulong niya sa kanyang sinapupunan. Para malaman niya na kahit anong trabaho pa yan, kami pa rin ang pinakaimportante. Pero habang nagmamaneho siya sa ilalim ng nagsisimulang ambon, papalakas ng papalakas ang kaba sa kanyang dibdib. Para itong isang babala, isang masamang pangitain. At ngayon, habang nakatayo siya rito, sa harap ng 2 taong sumira sa kanyang mundo, naunawaan niya ang lahat. Ang mga gabing ginagabi ito ng uwi. Ang mga biglaang business trip. Ang malamig na pakikitungo. Hindi pala siya paranoid. Totoo ang lahat ng hinala niya. Sa wakas ay napansin nila ang kanyang presensya. Ang babae ang unang lumingon. Isang matalim at walang pagsisising tingin ang ipinukol nito sa kanya. Si Angelo naman ay nanlaki ang mga mata sa gulat at mabilis na itinulak palayo ang babae. Malia, ang pangalan niya, na binigkas mula sa mga labi nito, ay parang laso na tumusok sa kanyang puso. Anong ibig sasabihin nito, Angelo? Hirap niyang tanong. Bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Hindi makasagot si Angelo. Gulat at pagkalito ang mababasa sa kanyang mukha. Si Malia ay napayuko at napahawak sa kanyang tiyan.
na para bang pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa kasuklam-suklam na tanawing ito. Ang sakit ay hindi na niya kaya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang pumipiga sa kanyang baga. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo na may mga luhang tuloy-tuloy nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Narinig niya ang mga yapak ni Angelo na sumusunod sa kanya. Malia, sandali. Magpapaliwanag ako. Pero para saan pa? Anong paliwanag ang kayang burahin ang nakita niya? Tuloy-tuloy lang siya sa paglakad, palabas ng gusali, patungo sa kadiliman ng gabi kung saan ang ambon kanina ay isa ng malakas na ulan. Parang nakikidalamhati ang langit sa kanyang nawasak na puso. Malia, sandali. Hinabol siya ni Angelo at nahawakan sa braso bago pa man siya makalayo sa entrance ng gusali. Ang lakas ng ulan ay agad na bumasa sa kanilang dalawa at ang malamig na hangin ay tila humihiwa sa balat. Bitawan mo ako! Pilit na pagpupumiglas ni Malia, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Huwag mo akong hahawakan, manloloko ka. Mag-usap tayo, Malia. Pakinggan mo muna ako. Pakinggan? Anong gusto mong pakinggan ko, Angelo? Humarap siya rito. Ang luha at tubig ulan ay magkahalo na sa kanyang mukha. Yung mga kasinungalingan mo, kitang-kita na ng dalawang mata ko. 5 taon, Angelo. 5 taon akong naging tanga. Sa likuran nila, lumabas ang babae, si Cassandra, na may payong nasa kamay. Kalmado ang kanyang mukha, na para bang wala siyang ginawang masama. Ang itsura niyang iyon ay lalong nagpaapoy sa galit ni Malia. Sino siya? Sigaw ni Malia. Itinuturo ang babae. Siya ba? Siya ba ang dahilan kung bakit ka laging ginagabi? Ang dahilan kung bakit nanlalamig ka na sa akin? Hindi sumagot si Angelo. Yumuko lang ito. Hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. At sa katahimikan na yon, nahanap ni Malia ang kanyang sagot. Sumagot ka! Biglang nag-angat ng tingin si Angelo. At sa isang iglap ang pagkakasala sa mga mata nito ay napalitan ng inis. Oo! Oo, siya na! Masaya ka na? Natigilan si Malia. Ang mga salitang yon ay parang sampal na mas malakas pa sa ulan. Pagod na ako, Malia. Patuloy ni Angelo. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Pagod na ako sa'yo. Sa pagiging perpekto mo. Sa pagiging predictable mo. Predictable? Hayaan mo na siya, Angelo. Sabat ni Cassandra na lumapit at ipinulupot ang braso sa baywang ni Angelo. Tumingin ito kay Malia mula ulo hanggang paa na may halong pangungutya. Hindi ka na niya kailangan. Hindi na kayo kailangan. Ang tingin ni Cassandra ay bumaba sa tiyan ni Malia. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa labi nito. Kahit pa may daladala ka dyan. Iyon na ang huling salitang kayapang tanggapin ng puso ni Malia. Para itong isang punyal na sumaksak ng diretso sa kanyang kaluluwa, pinatay ang anumang natitirang pag-asa. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang sakit, ang kahihiyan, ang galit. Lahat ay nagsama-sama. Hindi na siya nagsalita. Tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa kanila. Palayo sa mga masasakit na salita. Palayo sa 5 taon ng kasinungalingan. Hindi niya alintana ang malakas na ulan o ang mga busina ng sasakyan. Malia, narinig pa niyang tawag ni Angelo, pero hindi na siya lumingon. Sumakay siya sa kanyang kotse, nanginginig ang buong katawan. Humahagulgol siya habang pinapaandar ang makina. Ang mga salita nila ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Pagod na ako sa'yo. Hindi na kayo kailangan. Pinaharurot niya ang sasakyan nang walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng syudad ay lumalabo sa kanyang paningin dahil sa kanyang mga luha. Ang mga kalsada ay madulas. Ang ulan ay bumubuhos na parang walang katapusan. Gusto niyang makatakas. Gusto niyang magising mula sa bangungot na ito. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Anak, patawarin mo si Mama. Patawarin mo ako. Sa isang madilim at palikong daan, sa gilid ng bundok,
Isang matalim na kurbada ang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Agad niyang tinapakan ng preno, pero walang nangyari. Ang paa niya ay nakabaon na sa preno, pero ang kotse ay patuloy lang sa mabilis na pag-andar. Tinapakan niya ulit, mas mariin, pero wala. Wala itong kinakagat. Pumikit siya sa takot. Diyos ko, naramdaman niya ang pagkawala ng kalsada sa ilalim ng mga gulong, ang biglaang pag-angat at pagbagsak, ang nakabibinging tunog ng bumabaluktot na metal at nababasag na salamin. Ang kotse ay umikot-ikot sa hangin. Ang huling naramdaman ni Malia ay isang matinding sakit na kumalat sa buong katawan niya, lalo na sa kanyang tiyan. At ang huling nakita niya bago lamunin ng kadiliman ay ang kulay pulang dugo na kumakalat sa puti niyang bestida. Pagkatapos, wala na. Katahimikan lang. At ang walang katapusang dilim. Ang hangin ay amoy alat at basang lupa. Dala-dala ni Miguelito ang kanyang lampara habang maingat na naglalakad sa dalampasigan. Ang gabi ay tahimik, isang malalim na katahimikan na laging kasunod ng isang malakas na bagyo. Ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng mga alon na ngayon ay kalmado na at ang paminsan-minsang paglagutok ng mga sanga ng kahoy na tinatangay ng hangin. Sinusuri niya ang kanyang mga bangka. Ang isa ay bahagyang nasira, pero kaya pang ayusin. Ang isa naman ay ligtas. Nagpapasalamat siya sa Diyos. Ito lang ang kanyang kabuhayan. Ito ang kanyang mundo. Nang pabalik na siya sa kanyang maliit na kubo, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa dilim, sa may pagitan ng mga bato at nagkalat na damong dagat, may isang kumpol ng puti. Hindi ito basura. Hindi rin ito kahoy. Iba ang hugis. Dahan-dahan siyang lumapit, itinaas ang kanyang lampara. Habang papalapit, unti-unting nabubuo ang imahe. Isang tao. Nabitawan ni Miguelito ang kanyang hininga. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Isang babae. Nakahandusay, nakaputi. Nang tuluyan na siyang makalapit, ang liwanag ng lampara ay tumama sa mukha nito. Puno ito ng buhangin at may malalim na sugat sa noo. Ang puting bestida nito ay may mga punit at nababahiran ng dugo. Ang mga braso at binti nito ay may mga galos. Walang malay. Inilapag ni Miguelito ang lampara at lumuhod sa tabi ng babae. Ginamit niya ang dalawang daliri upang kapain ang pulso nito sa leeg. Mahina, pero tumitibok pa. Buhay pa siya. Nang akma na niya itong aabutin para buhatin, napansin niya ang umbok sa tiyan nito. Buntis. Buntis ang babae. Biglang may kumirot sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na kirot. Ang imahe ng isa pang bagyo, ng isa pang bangka, ng isa pang babaeng hindi niya nailigtas ay mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Napapikit siya ng mariin. Hindi ngayon. Noon, wala siyang nagawa. Pinanood lang niya ang paglamon ng mga alon sa kanyang pag-asa. Ngayon, iba na. Hindi niya hahayaang maulit ang nakaraan. Muli niyang iminulat ang kanyang mga mata. At ngayon, ang pag-aalinlangan ay napalitan na ng determinasyon. Maingat niyang ipinasok ang kanyang mga braso sa ilalim ng likod at mga binti ng babae. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, dahan-dahan niya itong itinaas. Mabigat ito, pero hindi niya ininda. Bawat hakbang niya palayo sa dalampasigan ay isang hakbang palayo sa masakit na alaala. Dinala niya ang babae sa kanyang simpleng kubo na gawa sa kahoy at pawid. Maingat niya itong inihiga sa kanyang papag na gawa sa kawayan. Ang tanging liwanag sa loob ng kubo ay nagmumula sa gasera na kanina pa niya sinindihan, lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa dingding. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang higaan, ang kahon ng kanyang nakaraan, ang kanyang first aid kit mula sa dati niyang buhay bilang isang rescue nurse. May alikabok na ito, pero kumpleto pa rin ang laman. Kumuha siya ng malinis na tela at isang palanggana ng maligamgam na tubig. Dahan-dahan,
na may pambihirang pag-iingat, sinimulan niyang linisin ang mga sugat ng babae. Ang sugat sa noo ay hindi gaanong kalaliman, pero kailangan pa ring tahiin. Ang mga galos sa braso at binti ay mababaw lang. Ang ikinababahala niya ay ang mga pasa at ang dugo sa damit nito, malapit sa kanyang tiyan. Hindi niya alam kung may internal bleeding ito. Wala siyang kagamitan dito para malaman. Ang pinakamalapit na ospital ay ilang oras ang layo at imposibleng marating sa ganitong kalagayan ng daan pagkatapos ng bagyo. Ang tanging magagawa niya ay gawin ang lahat ng kanyang makakakaya. Nilinis niya ang lahat ng sugat. Ginamitan niya ng herbal na pamahid na natutunan niya mula sa mga matatanda sa baryo para maiwasan ang impeksyon. Pinunasan niya ang tuyong dugo sa mukha nito. At sa ilalim ng dumi at dugo, nakita niya ang isang mukhang tila inukit ng mga anghel. Kahit pa man ito'y namumutla at may bahid ng matinding paghihirap. Pinagmasdan niya ang babae. Sino kaya siya? Saan siya galing? Paano siya napadpad dito? Ang suot niya ay mamahalin. Halatang hindi siya taga rito. Kumuha siya ng kumot at maingat na ikinumot sa kanya. Magdamag siyang hindi natulog. Naupo siya sa isang maliit na upuan sa tabi ng papag, binabantayan ang paghinga ng babae. Bawat bahagyang paggalaw nito, bawat ungol na kumakawala sa mga labi nito ay nagpapakaba sa kanya. Ilang beses siyang nagdasal. Diyos ko, huwag niyo po siyang pababayaan. Bigyan niyo po ako ng lakas para mailigtas siya. Ang pagbabantay sa babaeng ito ay pagbabantay rin sa kanyang sariling kaluluwa. Bawat hinga nito ay isang paalala ng mga hiningang hindi na niya narinig noon. Bawat tibok ng pulso nito ay kabayaran sa pulsong nawala sa kanyang mga palad. Nang ang unang sinag ng araw ay nagsimulang sumilip sa mga siwang ng dingding, gumalaw ang mga talukap ng mata ng babae. Isang mahinang ungol ang lumabas sa bibig nito. Napalapit si Miguelito. Miss, naririnig mo ba ako? Dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata. Malabo. Nalilito. Tumingin ito sa paligid, sa kisame na gawa sa pawid, sa mga dingding na kahoy, at sa wakas, sa kanyang mukha. Wala siyang nakitang pagkilala, tanging takot at sakit. Ang kamay ng babae ay gumapang, nanginginig, patungo sa kanyang tiyan. At doon, sa mukha nito, nakita ni Miguelito ang isang biglaang pagkaalarma, isang matinding takot na mas malalim pa kaysa sa mga sugat sa katawan. Tumingin ito sa kanya at sa isang boses na parang hangin, halos hindi marinig, bumulong ito. Ang anak ko. Pagkatapos ng mga salitang yon, ang mga mata nito ay muling pumikit. Nawalan na naman ito ng malay. Naiwan si Miguelito na nakatitig dito. Ang puso ay parang pinipiga. Ang tatlong salitang iyon ay tumagos sa kanyang dibdib. Mas mabigat kaysa sa alon, mas malamig kaysa sa ulan. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi lang isang buhay ang kailangan niyang iligtas. Dalawa. Ang unang naramdaman ni Malia ay sakit. Isang mapurol na kirot na gumagapang sa kanyang buong katawan mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay ang amoy. Amoy ng dagat at tuyong kahoy. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi ito ang kanyang kwarto. Ang kisame ay hindi puti at patag, kundi gawa sa magkakasalansan na dahon ng pawid. Ang mga dingding ay gawa sa kahoy at ang liwanag ay pumapasok mula sa isang maliit na bintanang walang salamin. Sinubukan niyang bumangon, pero isang matalas na kirot sa kanyang tagiliran ang pumigil sa kanya. Dahan-dahan lang, isang malumanay na boses ang narinig niya. Napalingon siya. Isang lalaki ang nakaupo sa isang maliit na silya hindi kalayuan sa kanya. Ito ang mukhang nakita niya bago siya mawalan ng malay. Isang estranghero. Ang mga alaala ay bumalik na parang rumaragasang alon. Si Angelo, si Cassandra, ang ulan, ang pagtatalo.
Ang kotse, ang pagbagsak, ang anak niya. Agad na napahawak si Malia sa kanyang tiyan. Patag. Wala na ang umbok na kinasanayan niyang haplusin araw-araw, gabi-gabi. Wala na ang bahay ng kanyang munting anghel. Isang malamig na takot ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Nasaan? Nasaan ang anak ko? Tanong niya. Ang boses ay basag at nanginginig. Ang lalaki ay yumuko. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. At sa kilos na yon, sa sakit na mababasa sa mukha nito, alam na ni Malia ang sagot. Pero kailangan niyang marinig. Kailangan niyang marinig ang salitang dudurog sa anumang natitirang pag-asa sa kanya. Paparang awa mo na. Sabihin mo sa akin. Tumingin sa kanya ang lalaki. Ang mga mata nito ay puno ng awa. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Pero malubha ang lagay mo nang makita kita. Umiling-iling si Malia. Ayaw tanggapin ang naririnig. Hindi, hindi, wala na siya, sabi ng lalaki sa mahinang boses. Patawad. Isang sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Malia. Pero walang tunog na lumabing. Para siyang nasasakal. Ang sakit ay hindi lang sa kanyang katawan, kundi sa bawat himaymay ng kanyang kaluluwa. Niyakap niya ang kanyang sarili, umuuga-uga, habang ang mga luhang hindi niya mapigilan ay bumuhos na parang talon. Wala na. Wala na ang kanyang anak. Ang tanging rason niya para mabuhay, ang tanging nag-iisa niyang pag-asa, kinuha na rin sa kanya. Lumipas ang mga araw na parang mga anino. Si Malia ay parang isang buhay na patay. Nakatitig lang siya sa kawalan. Hindi kumikibo. Hindi nagsasalita. Ang lalaki, na nalaman niyang nagngangalang Miguelito, ay matiyagang nag-aalaga sa kanya. Araw-araw, naghahanda ito ng lugaw. Inilalapag niya ito sa tabi niya, kahit na hindi niya ito ginagalaw. Kailangan mong kumain para lumakas ka. Lagi nitong sinasabi. Isang araw, may inilapag itong isang luma at lukot na dyaryo sa tabi ng kanyang higaan. Nakita ko ito sa bayan, sabi ni Miguelito. Siguro, kailangan mong makita. Nang makaalis ito, dahan-dahang gumalaw si Malia. Inabot niya ang dyaryo, ang kanyang mukha. Isang luma niyang litrato ang nasa front page. At sa ilalim nito, isang malaking titulo. Mayamang tagapagmana, patay sa isang trahedya sa araw ng kanyang anibersaryo. Binasa niya ang balita. Ayon dito, natagpuan ang kanyang wasak na kotse sa ilalim ng bangin. Ang kanyang katawan ay hindi na nakita. Posibleng tinangay na ng alon dahil sa malakas na bagyo. Idineklara na siyang patay. Ang kanyang asawang si Angelo daw ay labis na nagdadalamhati. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Malia. Nagdadalamhati? Ang demonyo. Malamang ay nagpipiesta na ito ngayon kasama ang babae niya. Ibinato niya ang dyaryo. So, para sa mundo, patay na si Malia. Ang anak niya ay patay na rin. Wala na siyang babalikan. Wala nang naghihintay sa kakanya. Wala nang saysayang lahat. Tumigil siyang kumain. Tumigil siyang uminom. Hinayaan na lang niya ang sarili na maging anino. Naghihintay na lang na kunin na rin siya ng dilim. Pero si Miguelito ay hindi sumuko. Patuloy pa rin itong nag-iiwan ng pagkain sa tabi niya. Nauupo ito sa di kalayuan, nag-aayos ng sirang lambat at nagkwekwento. Alam mo ba, sabi nito isang hapon, ang dagat minsan galit, minsan malungkot. Pero pagkatapos ng bawat unos, nagiging kalmado ulit siya. Laging may bagong umaga. Hindi siya sumasagot, pero naririnig niya. Ang boses nito ay kalmado, parang musika ng alon sa dalampasigan. Naging bahagi na ito ng kanyang walang kulay na mundo. Isang gabi, habang nakahiga siya at nakatitig sa kisame, narinig niya ang mahinang pag-ulan at kasabay nito, ang mahinang paghikbi. Napalingon siya.
Nakita niya si Miguelito sa isang sulok, nakayuko, ang mga balikat ay nanginginig. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam si Malia ng iba bukod sa sakit. Nakaramdam siya ng awa. Kinabukasan, nang iwan ni Miguelito ang isang mangkok ng lugaw sa tabi niya, hindi ito hinayaan ni Malia na lumamig. Dahan-dahan siyang umupo. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang kutsara at sumubo. Mapait sa kanyang panlasa, pero pinilit niya. Subo, lunok, hanggang sa maubos niya. Nang bumalik si Miguelito at makita ang walang lamang mangkok, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ang unang ngiti na nakita ni Malia mula sa kanya. Nanatili pa rin siyang tahimik sa mga sumunod na araw. Pero nakikinig na siya. Pinagmamasdan na niya. Pinanood niya kung paano nito inaalagaan ang mga halaman sa labas ng kubo. Kung paano nito kinakausap ang mga alagang manok. Kung paano ito nauupo sa dalampasigan tuwing takip silim, nakatingin sa malayo na para bang may hinihintay. Isang hapon, habang nagtatagpi ito ng lambat at mahinang humuhuni, tinipon ni Malia ang lahat ng natitira niyang lakas. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig, parang kaluskos ng tuyong dahon. Bakit mo ako sinagip? Natigilan si Miguelito sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay nagtatanong na para bang hindi sigurado kung tama ang kanyang narinig. Tinitigan siya ni Malia, naghihintay ng sagot. Natigilan si Miguelito sa tanong ni Malia. Ibinaba niya ang lambat na kanyang tinatahi at tinitigan ito. Isang malalim at malungkot na tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Dahil sa'yo, mahina niyang sagot, nakita ko ang isang taong kailangan ng tulong at ayokong may pagsisihan ulit. Hindi na ito nagsalita pa, pero sapat na ang mga salitang iyon. Naramdaman ni Malia ang bigat sa likod ng mga ito. May sariling multo ang lalaking ito. May sarili siyang dalang bagyo. Ang sagot na yon ang naging simula ng pagbabago. Nagsimulang kumilos si Malia. Sa una, mahirap. Ang kanyang katawan ay mahina pa. Tinulungan siya ni Miguelito na maglakad-lakad sa dalampasigan tuwing umaga. Nakaalalay ang braso nito sa kanyang likod habang ang mga paa niya ay muling natututong magtiwala sa buhangin. Isang hakbang pa, lagi nitong sinasabi, puno ng pasensya. At sa bawat hakbang, unti-unting bumabalik ang lakas sa kanyang mga binti. At sa bawat pag-aalalay nito, unti-unting nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Tinuruan siya nitong magtagpi ng lambat. Sa una, laging nagkakabuhol-buhol ang kanyang mga daliri. Pero tinuruan siya ni Miguelito ng may tiyaga, ginagabayan ang kanyang mga kamay hanggang sa makuha niya ang tamang ritmo. Ang simpleng gawaing iyon ay nagbigay sa kanya ng pokus, isang bagay na pagtutuunan ng pansin maliban sa kanyang sakit. Minsan, nagluluto sila ng sabay sa maliit na kusina. Siya ang naghihiwa ng gulay habang ito naman ang nagsisiga ng apoy. Sa katahimikan, nagkakaintindihan sila. Ang simpleng pag-abot ng asin, ang pag-aalok ng sandok. Sa mga maliliit na kilos na yon, isang komportableng samahan ang nabubuo. Isang hapon, habang nakaupo sila sa dalampasigan at pinapanood ang paglubog ng araw, isang pamilya ng mga lumba-lumba ang biglang lumitaw sa di kalayuan. Naglundagan ang mga ito sa tubig na para bang nagsasayaw sa saliw ng mga alon. At sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang trahedya, ngumiti si Malia. Isang tunay na ngiti. Naramdaman niya ang pag-angat ng mga sulok ng kanyang labi, ang paggaan ng kanyang puso. Napansin ito ni Miguelito. Hindi ito nagsalita, pero nakita niya ang ngiti rin sa mga mata nito. Nang gabing iyon, gumawa sila ng maliit na siga sa dalampasigan. Ang init ng apoy ay kumakalat sa kanilang mga balat.
habang ang tunog ng mga alon ay nagsisilbing musika. May gusto akong malaman, basag ni Malia sa katahimikan. Sino yung ayaw mong pagsisihan ulit? Tumingin si Miguelito sa apoy. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa kanyang mukha. Matagal bago ito sumagot. Ang pangalan niya ay Elena. Panimula nito, ang boses ay mahina. Siya dapat ang pakakasalan ko. Ikinuwento nito ang lahat, na dati siya ngang isang rescue nurse sa syudad, na umuwi siya sa probinsya para pakasalan ang kababata niya. Isang araw, habang nangingisda sila, isang biglaang bagyo ang dumating. Mas malakas kaysa sa inaasahan. Tumama ang isang malaking alon sa kanilang bangka at tumaob ito. Nakahawak ako sa kanya, sabi ni Miguelito. Ang boses ay nanginginig na. Pero ang mga alon, sobrang lakas. Sinubukan kong iligtas siya. Sinubukan ko ang lahat ng natutunan ko. Pero nawala siya sa pagkakahawak ko. Nilamon siya ng dagat sa harap ko mismo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang rescue nurse, pero hindi ko man lang nailigtas ang babaeng pinakamamahal ko. Simula noon, tinalikuran na niya ang dati niyang buhay. Namuhay siyang mag-isa, dala-dala ang bigat ng pagkakasala. Naramdaman ni Malia ang sakit sa bawat salita ni Miguelito. Ngayon, naiintindihan na niya ang lungkot sa mga mata nito. Pareho sila. Pareho silang may nawala. Pareho silang may dinadalang sugat na hindi nakikita. Inabot niya ang kamay nito. Mahigpit ang kanyang hawak. Hindi mo kasalanan. Tumingin ito sa kanya. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, dalawang sirang kaluluwa ang nagkaintindihan ng walang salita. Bago sila bumalik sa kubo, may kinuha si Miguelito mula sa kanyang bulsa. Isang pamilyar na bagay. Ang kwintas niya, ang gintong kwintas na may pendant na araw, regalo pa ng kanyang ina. Nakuha ko to sa'yo nung gabing yon, sabi nito habang inaabot sa kanya. Baka gusto mo nang isuot ulit. Nanginginig ang mga kamay na kinuha iyon ni Malia. Ang paghawak sa malamig na metal ay parang paghawak sa isang piraso ng kanyang nakaraan. Habang nakatitig siya sa pendant, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Mabilis, malabo. Isang anino ng isang lalaki, malapit sa kanyang kotse, bago siya umalis sa opisina ni Angelo. Isang kamay na may grasa, isang pakiramdam na may nagmamasid. Napakurap si Malia at nawala ang imahe. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ano yon? Okay ka lang? Tanong ni Miguelito, na may pag-aalala sa boses. Tumingin si Malia sa kanya. Pagkatapos ay sa kwintas. Ang pakiramdam na may mali, ang parehong kaba na naramdaman niya bago siya umalis sa opisina, ay biglang bumalik. Mas malakas at mas nakakatakot. Hindi na nawala sa isip ni Malia ang malabong imahe na yon. Paulit-ulit itong bumabalik sa kanyang mga panaginip. Isang anino. Isang madilim na parking lot. Ang amoy ng langis. Ang pakiramdam na pinapanood siya. Hindi ito ordinaryong alaala. Para itong isang babala mula sa nakaraan na hindi niya pinansin. Aksidente. Iyon ang salitang nasa dyaryo. Iyon ang salitang pinaniwalaan niya. Pero paano kung hindi? Paano kung ang preno na hindi kumagat ay hindi dahil sa sira, kundi dahil sinira? Ang isiping iyon ay nagtanim ng isang malamig na takot sa kanyang puso. Pero kasabay nito, isang nag-aapoy na galit. Ang galit na yon ang nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Ang pagdadalamhati ay unti-unting napapalitan ng determinasyon. Kailangan niyang malaman ang totoo. Para sa sarili niya, para sa anak niya, sa Mamantala, sa Maynila. POV, Miguelito, transition to Angelo's scene. Habang si Malia ay unti-unting nagiging buo, si Angelo naman ay nagpapakasasa sa buhay na ninakaw niya. Nakaupo siya sa isang mamahaling restaurant kasama si Cassandra. Ang mga tawa nila ay umaalingaw-ngaw, puno ng pagmamalaki at tagumpay. Narinig mo ba ang balita? Sabi ni Cassandra
habang umiinom ng wine. Ang board of directors, inaprubahan na ang paglipat ng lahat ng shares ni Malia sa pangalan mo. Officially, sayo na ang kumpanya. Itinaas ni Angelo ang kanyang kopita. Para sa atin, mahal, sa ating kinabukasan. Sa ating kinabukasan, sagot ni Cassandra at nagbanggaan ang kanilang mga kopita. Sayang lang at hindi na natin nahanap ang katawan niya. Sana man lang ay may maayos siyang libingan. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa labi ni Angelo. Huwag mo nang isipin yon. Ang importante, wala na siya sa landas natin. Tahimik na ang buhay natin. Pero may isang maliit na bagay na bumabagabag sa kanya. Ang assistant niya, si Marco. Ang taong inutusan niyang siguraduhin na hindi na makakagulo pa si Malia. Hindi na niya ito makontak mula pa noong gabing iyon. Naglaho na parang bula. Pero isinantabi niya ito. Marahil ay kinuha na ang bayad at nagtago na. Mas mabuti na rin yon. Walang testigo. Bumalik ang eksena sa probinsya. POV Miguelito, kailangan kong linisin ang lumang bodega. Sabi ni Miguelito isang umaga. Masyado ng maraming kalat. Baka gusto mong tumulong? Ito na ang pinakamasiglang narinig niyang oo mula kay Malia. Maghapon silang naglinis, naglabas ng mga lumang gamit, mga sirang lambat, at mga kahon ng mga alaala. Sa isang sulok, may isang baul na puno ng mga gamit ng kanyang pamangkin na nag-aral sa syudad, mga lumang libro, damit, at isang... Ano yan? Tanong ni Malia na itinuturo ang isang kakaibang device na may 4 na LC. Yan, sabi ni Miguelito. Flycam. Dala yan ng pamangkin ko noong huling uwi niya. Mahilig siyang kumuha ng mga video ng tanawin mula sa itaas. Sira na yata yan. Nahulog niya kasi. Pwede ko bang tingnan? Ibinigay ito ni Miguelito sa kanya. Kinuha ni Malia ang flycam. Pinaglaruan niya ito, pinindot ang mga butones. Walang nangyari. Pero napansin niya ang isang maliit na memory card na naka-insert pa rin dito. May memory card pa, sabi niya. Baka may laman pa to. Kinuha ni Miguelito ang isang lumang laptop mula sa baul. Medyo mabagal, pero gumagana pa. Isinalpak niya ang memory card. Maraming mga video files, karamihan ay mga kuha ng dalampasigan, ng mga bangka, ng paglubog ng araw. Magaganda. Pero isang file ang nakakuha ng kanilang pansin. Ang petsa. Kaparehong petsa ng aksidente ni Malia. Ang oras. Ilang oras bago siya natagpuan ni Miguelito sa dalampasigan. I-play mo. Utos ni Malia ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Pinindot ni Miguelito ang play. Ang video ay shaky at madilim. Halatang kuha ito sa gitna ng malakas na ulan at hangin. Ang flycam ay tila nawalan ng kontrol. Paikot-ikot sa ere. Ang tanawin ay isang pamilyar na kalsada sa gilid ng bundok. Ang kalsada kung saan nangyari ang aksidente. Biglang tumutok ang kamera sa isang kotse na nakaparada sa gilid ng daan. Ang kotse ni Malia. Kasabay nito, isang lalaki na nakaitim na jacket at may hood ang lumapit sa kotse. Yumuko ito malapit sa gulong sa unahan. May ginawa ito. Mabilis lang. Pagkatapos, tumayo ito at naglakad palayo. Papunta sa isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Bago ito sumakay, humarap ito ng bahagya at sa isang saglit, natanglawan ng kidlat ang mukha nito. Hindi malinaw, pero sapat na. Napatayo si Malia. Siya ang assistant ni Angelo, si Mako. Kasunod noon, ipinakita sa video ang pag-alis ng itim na kotse. At bago matapos ang video, na-capture ng kamera ang plaka nito habang papalayo. Natapos ang video, katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Malia. Tumingin siya kay Miguelito. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang emosyon na hindi pa nito nakikita sa kanya. Isang purong, nag-aapoy at hindi mapapatay na galit. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom.
Hindi ito aksidente. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Pagbabayaran nila ito. Namengno, ang apoy na nag-alab sa mga mata ni Malia ay hindi na napawi. Pagkatapos nilang mapanood ang video, hindi na siya umiyak. Napalitan iyon na ng isang matigas na ekspresyon, isang determinasyon na mas matibay pa sa mga batong hinahampas ng alon sa dalampasigan. Ang babaeng mahina at sugatan ay wala na. Ang naiwan ay isang phoenix, handang bumangon mula sa sarili niyang abo. Babalik ako sa Maynila, sabi niya kay Miguelito. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Malia, delikado yan. Agad na sagot ni Miguelito. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Alam na nila ngayon na buhay ka. Hindi sila mag-aatubiling tapusin ang sinimulan nila. Kaya nga kailangan kong bumalik, giit ni Malia. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Hindi ako pwedeng magtago habang buhay dito, Miguelito. Hindi ako matatahimik hanggat hindi sila nagbabayad para sa akin at para sa anak ko. Ang pagbanggit sa kanyang anak ay nagpatahimik kay Miguelito. Nakita niya ang sakit, pero nakita rin niya ang lakas sa likod nito. Tumango ito ng dahan-dahan. Kung ganoon, sabi nito sa wakas, hindi kita iiwang mag-isa. Sasama ako sa'yo. Walang pero-pero. Putol nito sa kanya. Nangako ako sa sarili ko na hindi na ako pababaya ulit. At protektahan kita, Malia. Kahit anong mangyari. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Malia ang isang init na gumapang sa kanyang dibdib. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang paghahanda. Ang unang hakbang ay ang pagbabago. Naglakbay sila sa pinakamalapit na bayan, isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Pumasok si Malia sa isang maliit na salon. Gupitin niyo po, sabi niya sa baklang beautician, habang hawak ang kanyang mahabang buhok na dati paboritong hinahaplos ni Angelo. Gawing maikli. Nang bumagsak sa sahig ang mga hibla ng kanyang buhok, para na ring bumagsak ang huling piraso ng kanyang lumang pagkatao. Pinalitan niya ang kanyang mga bestida ng simpleng pantalon, t-shirt at jacket. Nang tumingin siya sa salamin, isang ibang babae ang tumingin pabalik. Isang babaeng may maikling buhok, matatalim na mata, at isang determinadong panga. Hindi na siya si Malia na asawa ni Angelo. Siya na si Malia ang magpapabagsak dito. Bumalik sila sa Maynila, ngunit hindi sa dati niyang buhay. Sa tulong ng perang naitabi ni Miguelito, umupa sila ng isang maliit at simpleng apartment sa isang lugar sa labas ng syudad, malayo sa mga lugar na dati niyang pinupuntahan. Dito, nagsimula silang magplano. Ang susunod na hakbang, kailangan niya ng kakampi sa batas. May isang tao siyang naisip, si Attorney De Castro, ang matandang abogado na pinagkakatiwalaan ng kanyang mga magulang. Laging tapat sa kanilang pamilya. Gamit ang isang bagong SIM card, tinawagan niya ito. Sino to? Tanong ng pamilyar na boses sa kabilang linya. Attorney, sabi ni Malia. Ako po to, si Malia. Katahimikan. Pagkatapos ay isang gulat na paghinga. Diyos ko, imposible. Patay ka na. Buhay po ako, attorney, at kailangan ko po ang tulong niyo. Nagkita sila sa isang tahimik na kapihan. Halos hindi makapaniwala ang matandang abogado nang makita si Malia ng personal. Nang ikwento ni Malia ang lahat, mula sa panloloko hanggang sa video na nakuha nila, ang gulat sa mukha ni Attorney De Castro ay napalitan ng matinding galit. Walang hiya si Angelo, sabi ng abogado, nanginginig ang kamao. Huwag kang mag-alala, iha. Lahat ng tulong na kailangan mo, ibibigay ko. Pababagsakin natin sila. Sa mga sumunod na araw, sila ni Miguelito ay naging mga anino. Nakasombrero at salamin, sinusundan nila sina Angelo at Cassandra mula sa malayo. Kinukuhanan sila ng litrato, ang paghawak nila ng kamay habang namamasyal sa mall,
Ang mga pagpupulong nila sa mga abogado ni Angelo, ang pagbisita nila sa mga mamahaling tindahan, bawat litrato ay isang patunay. Bawat ngiti nila ay karayom na lalong nagpapaalab sa galit sa puso ni Malia. Habang si Attorney De Castro naman ay palihim na nangangalap ng mga ebidensya sa kumpanya, mga dokumento ng pagnanakaw at pandaraya na ginawa ni Angelo. Isang gabi, habang nag-i-scan si Malia ng mga balita online sa kanilang apartment, isang article ang kumuha ng kanyang pansin, isang sikat na society blog. Ang headline, Angelo Santiago at Cassandra de Villa itinakda na ang kanilang kasal ng taon sa darating na Sabado. May litrato pa ng dalawa, masayang-masaya. Ipinapakita ang isang malaking diamanteng singsing. Nakatitig lang si Malia sa screen ng cellphone. Ang kanyang paghinga ay kalmado. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ipinakita niya ito kay Miguelito. Ito na, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa litrato ng 2 taong sumira sa kanyang buhay. Ito na ang pagkakataon natin. Ang kanilang kasal, ang pinakamasayang araw ng kanilang buhay. Ngumisi si Malia, isang ngising malamig at walang kagalakan. Doon ang magiging katapusan nila. Ang araw ng Sabado ay dumating na may dalang perpektong sikat ng araw at kalangitang walang bahid ng ulap. Ito ay isang araw na tila ginawa para sa isang engkantadang kasalan sa isa sa pinakamalaki at pinakamahal na simbahan sa Maynila. Ang lahat ay nakahanda na. Ang sahig ay nilatagan ng puting karpet at sinabuyan ng mga talulot ng puting rosas. Ang mga bisita, na pawang mga mayayaman at makapangyarihan sa lipunan, ay nakaupo na sa kanilang mga pwesto, suot ang kanilang mga eleganteng kasuotan. Sa harap ng altar, nakatayo si Angelo guwapong-guwapo sa kanyang puting tuksido. Ang kanyang nangiti ay abot tainga, isang perpektong maskara para sa kasakiman na nakatago sa loob niya. Katabi niya si Cassandra, na para namang isang reyna sa kanyang mamahaling wedding gown. Masaya sila. Perpekto ang lahat. Ang kanilang plano ay naging matagumpay. Sa labas ng simbahan, sa loob ng isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan, ibang-iba ang eksena. Tahimik na nakaupo si Malia sa backseat. Suot niya ay isang simple ngunit eleganteng bestida na kulay pula. Pulang-pula, na kasing kulay ng dugo at ng paghihiganti. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na naka-view model. Ang kanyang mukha ay may magaang kolorete. Sapat lang para bigyang diin ang talim sa kanyang mga mata. Hindi siya mukhang biktima. Mukha siyang mandirigma. Katabi niya si Miguelito. Suot nito ay isang simpleng barong, pero ang tindig nito ay matatag. Hinawakan nito ang kamay ni Malia. Malamig ito na parang yelo. Nandito lang ako, bulong ni Miguelito. Pinipisil ng bahagya ang kanyang kamay. Ang simpleng gesto na yon ay nagbigay ng init at lakas kay Malia. Sa driver's seat naroon si Attorney De Castro. Seryoso ang mukha habang tinitingnan ang relos. Malapit nang magsimula. Handa ka na ba, iha? Huminga ng malalim si Malia. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng kotse. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na niya halos kilala. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nagustuhan niya ang kanyang nakita. Handa na po ako, sagot niya. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa loob ng simbahan, nagsimula ng tumugtog ang organ. Ang malaking pinto sa likuran ay bumukas. Si Cassandra, na nakakapit sa braso ng kanyang ama, ay nagsimula ng maglakad sa aisle. Lahat ng mata ay nasa kanya. Ang seremonya ay naging maringal at solemne. Ang obispo, na matalik na kaibigan ng pamilya ni Cassandra, ang nagkakasal sa kanila. Ang lahat ay perpekto, hanggang sa dumating ang sandaling iyon. Angelo Santiago, sabi ng obispo, tinatanggap mo ba si Cassandra de Villa bilang iyong kabiyak?
sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan? Opo, tinatanggap ko po, sagot ni Angelo. Ang boses ay puno ng kagalakan. At ikaw, Cassandra de Villa, tinatanggap mo ba si Angelo Santiago bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan? Opo, tinatanggap ko po, sagot ni Cassandra na may ngiting tagumpay. Ngumiti ang obispo. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, ngayon ay huminto ito ng bahagya at lumingon sa mga bisita, isang karaniwang ritual. Kung mayroon mang sino mang tumututol sa pag-iisang dibdib na ito, magsalita na ngayon o manahimik magpakailanman, isang saglit ng katahimikan, isang ngiti ang namutawi sa labi ni Angelo. Tapos na, panalo na sila. Blag. Ang malaking pinto sa likuran ng simbahan ay bumukas ng malakas. Lahat ng mga ulo ay napalingon. Ang organ ay biglang tumigil. At doon, sa bukana ng pinto, laban sa sikat ng araw, isang figura ng babaeng nakapula ang nakatayo. Dahan-dahan itong humakbang papasok. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng simbahan. Habang siya ay papalapit, unti-unting nakikilala ng mga tao ang kanyang mukha. Mga bulungan ang nagsimulang marinig. Sino yan? Kamukha niya si Imposible. Sa altar, nawala ang kulay sa mukha ni Angelo at Cassandra. Nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat at hindi maipaliwanag na takot. Para silang nakakita ng multo, huminto si Malia sa gitna ng aisle. Itinaas niya ang kanyang tingin at ang kanyang mga mata ay direktang tumama sa mga mata ni Angelo. Isang malamig at matalim na boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na alam ni Angelo. Ngunit ngayon ay may dalang kamandag. Ako. Tumingin siya sa obispo. Ako. Tinututulan ko. Ang buong simbahan ay napuno ng kaguluhan. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Ang mga bisita ay nagtayuan, nagkakagulo, sinusubukang makita ng mas malinaw ang babaeng naglakas loob na sirain ang kasal. Sino ka para gawin ito? Sigaw ni Cassandra mula sa altar. Ang kanyang perpektong mukha ay nagkandangiwi sa galit. Mga gwardiya, palabasin ang babaeng yan. Pero bago pa man makakilos ang mga gwardiya, nagsalita ulit si Malia. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng simbahan. Hindi niyo ako kilala, Cassandra? O baka naman ayaw mo lang akong kilalanin? Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa altar. Bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat hakbang ay isang pagtutuos. Ako ang babaeng inagawan mo ng asawa, sabi niya. Tinitigan si Cassandra. Ako ang babaeng pinagtulungan niyong patayin, sabi niya. At ang tingin niya ay lumipat kay Angelo. Si Angelo ay parang estatwang natigilan. Namumutla, nanginginig. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Malia, paanong nangyari to? Himala, Angelo. Sagot ni Malia na may mapait na ngiti. Isang himala na hindi niyo inaasahan. Akala niyo ba? Sa pagbagsak ko sa bangin tapos na ang lahat. Akala niyo ba? Kasama ng anak ko ay namatay na rin ang katotohanan? Sa pagbanggit ng salitang anak, isang luha ang dumaloy sa pisngi ni Malia, pero mabilis niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. Hindi yan totoo, sigaw ni Angelo. Sinusubukang bawiin ang kanyang composure. Nagdadalamhati lang siya, kaya niya sinasabi, yan, nababaliw na siya. Baliw? Ulit ni Malia. Tingnan natin kung sino ang mababaliw. Sa hudyat na yon, si Attorney De Castro, na kanina patahimik na nakatayo malapit sa pinto, ay naglakad pasulong. May dala siyang remote control. Obispo, mga ginoo at ginang, sabi ng abogado sa malakas na boses.
Ang pangalan ko ay Attorney De Castro. Ako ang abogado ng pamilya ni Malia at mayroon kaming nais ipakitang isang maikling video presentation. Pinindot niya ang isang butones. Ang malaking puting screen sa likod ng altar na kanina lang ay nagpapakita ng mga larawan ni na Angelo at Cassandra ay biglang nag-itim. Pagkatapos, isang video ang nagsimulang mag-play. Ang shaky at madilim na video mula sa flycam. Ipinakita nito ang kotse ni Malia, ang lalaking nakahood na yumuko at may kinalikot sa gulong. Ang pag-alis nito, sakay ng isang itim na kotse at ang malinaw na pag-capture sa plaka nito. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig mula sa mga bisita. Hindi lang yan, patuloy ni Attorney De Castro. Ang lalaking yan ay si Marco Reyes, ang personal assistant ni Mr. Angelo Santiago at ang sasakyang yan ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan niya. Kasinungalingan, sigaw ni Angelo, pero ang pawis ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang noo. Pero hindi pa tapos si Attorney De Castro. Sunod-sunod na mga dokumento ang lumabas sa screen, mga bank statement, mga deed of sale na may pekeng pirma ni Malia. Mga ebidensya kung paano unti-unting inilipat ni Angelo ang yaman ng kumpanya ni Malia sa sarili niyang mga account. Bawat dokumento ay isang pako sa kabaong ni Angelo. Ang buong simbahan ay nabalot ng iskandalo. Ang mga kamera ng media na naroon para i-cover ang kasal ng taon ay nakatutok na ngayon sa nagaganap na drama. May pruweba ba kayo na ako ang nag-utos niyan? Desperadong sabi ni Angelo. Wala. Wala kayong ebidensya. Sigurado ka? Tanong ni Malia. At sa pagkakataong yon, ang isa sa mga pinto sa gilid ng simbahan ay bumukas. Iniluwan nito ang dalawang pulis. At sa pagitan nila, nakaposas, ay isang lalaking nakayuko. Si Marco, ang kanyang assistant. Naaresto namin si Mr. Reyes kaninang umaga habang sinusubukan niyang tumakas ng bansa, sabi ng isang pulis. At handa siyang magbigay ng kanyang buong testimonya, kapalit ng mas mababang sentensya. Doon na tuluyang gumuho ang mundo ni Angelo. Napaluhod siya sa sahig. Hindi. Si Cassandra naman, nang makita niyang tapos na ang laro, ay mabilis na kumilos. Wala akong alam dyan! Sigaw niya. Itinuturo si Angelo. Siya ang may plano ng lahat ng ito. Biktima lang din ako. Pero huli na ang lahat. Isa pang grupo ng mga pulis ang pumasok sa pangunahing pinto ng simbahan, kasama si Miguelito. Naglakad sila ng diretso patungo sa altar. Angelo Santiago at Cassandra de Villa, sabi ng hepe ng pulisya. Inaaresto kayo sa salang conspiracy to commit murder at multiple counts of fraud. Pinusasan sila. Ang mahal na tuxedo at ang magarbong wedding gown ay naging uniforme ng mga kriminal. Ang mga bulaklak at kandila ay naging mga tahimik na saksi sa kanilang pagbagsak. Habang hinihila sila palabas, dumaan sila kay Malia. Tumingin si Angelo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagsusumamo. Si Cassandra naman ay nagpupumiglas. Hindi pa ito tapos, Malia. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Hindi pa ito tapos. Hindi sumagot si Malia. Pinanood lang niya silang ilabas ng simbahan, palayo sa kanilang ninakaw na pangarap at papunta sa kanilang karapat-dapat na kabayaran. Nang mawala na sila sa paningin, doon lang niya naramdaman ang pagod. Ang bigat na matagal na niyang dinadala ay unti-unting nawala. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Miguelito. Tumingin siya dito at sa mga mata nito, nakita niya ang paghanga at pag-aalaga. Ngumiti siya, isang tunay at pagod na ngiti. Tapos na. Nakamit na niya ang hustisya. Lumipas ang ilang buwan. Ang kaso laban kina Angelo at Cassandra ay naging pinakamalaking balita sa buong bansa. Ang kasal ng taon ay naging pagbagsak ng taon.
Dahil sa bigat ng mga ebidensya at sa testimonya ni Marco, mabilis na nahatulan ng dalawa. Habang buhay na pagkakakulong, walang kaligayahan na naramdaman si Malia nang marinig ang hatol. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kapanatagan, isang pagtatapos, na ibalik sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian, ang kumpanyang ipinundar ng kanyang mga magulang, ang bahay na puno ng mga alaala, ang perang ninakaw sa kanya. Pero habang nakatayo siya sa loob ng malaking bahay, habang tinitingnan ang mga mamahaling gamit, wala siyang naramdamang pag-aari. Ang lugar na dati niyang tinawag na tahanan ay isa na lang malaki at malamig na gusali. Ang kanyang puso ay wala na rito. Ang unang ginawa niya ay bumisita sa isang sementeryo. Humanap siya ng isang tahimik na lugar sa ilalim ng isang malaking puno. Doon, naglagay siya ng isang maliit na lapida. Walang pangalan, isang simpleng inscription lang. Ang aking munting anghel, lagi kang nasa puso ni Mama. Naglagay siya ng isang puting rosas sa ibabaw nito. Hindi siya umiyak. Sa halip ngumiti siya. Isang malungkot ngunit mapayapang ngiti. Tapos na anak, bulong niya sa hangin. Matahimik ka na. Malaya na tayo. Nang mga sumunod na linggo, inayos niya ang lahat. Ibinenta niya ang kumpanya sa isang grupo ng mga investor na alam niyang mag-aalaga dito, katulad ng kanyang mga magulang. Ibinenta niya ang bahay. Ang malaking bahagi ng perang nakuha niya ay idinonate niya sa isang foundation na tumutulong sa mga babae at batang biktima ng karahasan. Ang natira ay sapat na para sa kanya na magsimula ng isang simple at bagong buhay. Isang araw, dala-dala lang ang isang maleta, sumakay siya sa isang bus na pabalik. Pabalik sa lugar kung saan siya muling isinilang. Nang bumaba siya sa pamilyar na kalsada na patungo sa baryo, natanaw niya agad ito. Si Miguelito, nakaupo ito sa dalampasigan, nag-aayos ng lambat, katulad noong una niya itong nakita. Tila naghihintay. Nang makita siya nito, tumayo ito. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang nangiti na kasing init ng araw. Tumakbo si Malia. Tumakbo siya papalapit dito at nang magtagpo sila, niyakap niya ito ng mahigpit. Isinubisob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito. Nilanghap ang pamilyar na amoy ng dagat at ng taong nagligtas sa kanya sa lahat ng paraan. Akala ko hindi ka na babalik, bulong ni Miguelito habang hinahaplos ang kanyang buhok. Paano ako hindi babalik? Sagot ni Malia habang nakatingala dito. Nandito ang tahanan ko. At doon, sa ilalim ng asul na kalangitan, sa harap ng payapang dagat, walang mga salitang kailangan. Tanging ang pag-unawa na dumadaloy sa pagitan ng kanilang mga puso. Habang papalubog ang araw, pininta nito ng kulay kahel at rosas ang kalangitan. Magkahawak kamay silang naglakad sa dalampasigan. Handa ka na ba? Tanong ni Miguelito. Para sa bagong simula? Ngumiti si Malia, isang nangiting puno ng pag-asa. Nandito na ako sa simula. Huminto sila. May kinuha si Miguelito sa kanyang bulsa, isang maliit at bilog na kahon na gawa sa kahoy. Inabot niya ito kay Malia. Binuksan niya ito. Sa loob, hindi isang singsing, kundi isang maliit na buto. Isang buto ng isang puno. Tumingin si Malia kay Miguelito, nagtatanong. Itanim natin ito, sabi ni Miguelito. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sabay nating palaguin, tulad ng pag-ibig natin. Kinuha ni Malia ang buto. Naramdaman niya ang bigat nito, ang pangako ng buhay na nakatago sa loob. Tumingin siya sa malawak na dagat, sa walang hanggang kalangitan, at sa lalaking nasa tabi niya na handang maghintay at mag-alaga. Alam niyang hindi na magiging madali. Ang mga peklat ng nakaraan ay mananatili. Pero sa unang pagkakataon, alam din niyang kaya niya nang harapin ang bukas. Dahil sa wakas, pagkatapos ng mahabang bagyo, natagpuan na niya ang kanyang kanlungan,
ang kanyang kapayapaan, ang kanyang tahanan. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pagbangon at pag-ibig ni Malia at Miguelito. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha ni Malia, sa bawat pagtibok ng kanyang puso, at sa kanyang muling pagbangon. Habang isinusulat ko ang salaysay na ito, ang tanging hangad ko ay makalikha ng isang kwentong aantig sa inyong mga puso. Isang kwentong magpapaalala sa atin na gaano man kadilim ang unos na dumating sa ating buhay. Laging mayroong pag-asang naghihintay sa pagsikat ng bagong umaga. Ang paglalakbay ni Malia ay isang testamento sa pambihirang lakas na nananahan sa kalooban ng bawat isa sa atin. Ang lakas na magpatawad, hindi para sa iba, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit o nanloloko. Ito ay dumarating ng tahimik, nag-aalaga, at nagpapagaling ng mga sugat na iniwan ng nakaraan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang aral na inyong napulot mula sa kwento ni Malia? Aling bahagi ng kanyang paglalakbay ang pinakatumatak sa inyo? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses at damdamin ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.